Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 6, 2025. So Monday na naman at start na ng work, di ba? So regular work na tayo ngayon at maganda naman yung galaw ni Philippine Stock Exchange natin. So kahit papano umakyat siya ng lit lang, no? 0.32%. Pero mas maganda pa rin siya. Maganda pa rin siya yung galaw niya as compared sa mga previous days natin. Kasi yung pinaka main index natin nag-up dito sa MA20. So very good yung galaw. Tapos, pero tinitignan ko yung trending stocks natin. Sila pa rin naman since last week. So hataw pa rin yung mga trending stocks natin. Kagaya nitong si Dito at saka ni APN natin. Pati si SCP, medyo nag-trending to last week, di ba? So maganda yung galaban, overall picture ng ating market. So lumalaban din kahit papano yung medyo mix lang yata yung galawan ng blue chips. So hindi natin sila masyadong maramdaman na gumalaw. So nandito pa rin tayo sa mga trending stocks nga natin. Pero kahit papano, sabi natin, merong pumapasok na konting foreigners. So, hindi pa rin ganun kalaki, malit lang. So, 40.94 million net foreign buy tayo dito sa market natin for today's trading natin. Okay, so pasadahan natin. Hopefully, meron kang hawak dito sa mga trending stocks natin na to. Ang daming gumagalaw. So, nangunguna pa rin sa listahan natin si Dito. Kaya mga Dito Natics. Celebrate sila ng celebrate kasi ang lalakas ng ng sipa ng galaw niya. So, pangatlong araw to na malakas yung galaw niya. Umabot siya ng 14.95%. So, grabe, no? Ang lakas ng tagatulak nito. Mukhang dito, nandito na yung nandito lang yung net foreign buy natin. So, ibig sabihin yung mga big caps na stocks natin, wala pa rin masyadong net foreign buy. So, 92.55 million net foreign buy si dito natin. Okay, maganda yung galaw. Tapos si Apollo, nag-up din siya ng 8.06%. So malakas pa rin siya and kahit nag 44% na last Friday na galaw natin, nag-up siya ng 8.06% nga. And meron siyang 173k net foreign buy. So lakas pa rin ng dalawang to. Nandito na yung mga traders natin ang siguro kaya hindi pa rin masyadong ang gumagalaw yung mga pickups natin. Pabalik na ulit yung yung galaw ng mga ng mga stocks natin dun sa bandang US. Maganda yung pinapakita ng futures ng market natin sa sa US. Okay, next. SCP, so ito yung mga tatlo na trending last week. So nag-up siya ng 3.48% and meron siya 29.62k net foreign sales. So wala masyado foreigners to, more on locals na pumipitik ng ating galawan. So yung paborito natin na C+, ay ang pullback muna, negative 3.45%. Ilan ba to? 7.5k million ba to? Net foreign sales siya ngayon eh. So mamaya silipin natin, hindi tama yung numbers ko sa kanya. So pullback muna si Plus, ASN, nag-uplift siya ng malit lang, 0.49%. Hindi pa nga natin maramdaman yung mga big caps. Akala ko kanina umaga, kasi nung opening ng market natin, umabot yata tayo ng 0.6, no? Nagberde tayo tapos nagsiso nung closing nung second half bumagsak ulit tapos nag-bounce ng 0.3 nung closing natin. So ASEN 0.49%, meron siyang 1.14 million net foreign sell. Tapos ito, may bumigiwas na isa sa mining stocks natin, si PXP, meron siyang 6.17% na galaw. Wala naman siya net foreign buy. Tapos si PSE, yun nga, meron tayo 40.94 million net foreign buy and gain siya ng 0.32%. So, pakunti-kunti lang talaga yung galaw ng market natin. Pero mas okay na yan kumpara sa downtrend natin last year naman. Okay, so mukhang maganda yung yung first o second week, no? Second week ng January ulit natin. Okay, so disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto nyo bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga trending stocks review or kung gusto mo ng guide. So, kung ano yung trade natin na stocks, ano yung strategy natin during this time. Join ka lang po dito sa
trading community naman natin. Ayan. So, check na lang po yung ibang channel natin dito. So, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon. Malakas yung view natin nung Friday kasi sumipa yung majority ng stocks. So, trending stocks review, check mo na lang company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga basic na PSE stock market studies. Ayan. So, check mo na po yan sa crypto. Lakas ng crypto ngayon. Mukhang magwa 100K ulit si crypto natin. Malawi Trader Crypto ko to. Subscribe ka na lang po para updated ka sa mga posts natin dito. Subukan natin buhayin si Crypto Chupit natin kapag na-approve na yung nag-open ako sa OKX pero na-deny. So hindi kasi match yung mga documents ko sa kanya. So resubmit na lang ulit tayo. Okay, sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Malawi Trader. Pili ka na lang po sa kanila para updated ka sa mga posts natin or dito sa Palavi Trader na Facebook page. Ayan, check na lang po siya. Sa mga articles natin, Bodega Peak sa local market, US and cryptos. Tapos wala pa yung summary ng Medyo late na ako nagre-review pero wala pa rin yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. So silipin natin, okay, 0.3 tayo pero parang mas marami yung bumagsak. So Wilcon nag-drop 3.69, Nickel nag-drop to 2.45%, Jalby minus 2.1, JTCAP 1.3, Pure Gold 0.99. Pero mas marami nga yung yung bumagsak pala na blue chips, URC, nag-bounce. Nagpapalitan lang to eh. Nung una sina Bloom yata to, saka sina Ali. Pero pagdating ng hapon, ito na, si URC yung umakyat. So 3.26%, ICT 2.8, BDO 2.0%, Globe 1.85%, CNPF 1.78%. Hopefully matuloy na yung naudlot na breakout nitong si CNPF. Tel Bloom, so Bloom, di ba, nagbabounce na rin si Bloom natin. The rest, hindi pa ganun kaganda yung galaw ng mga stocks natin kaya nandito tayo sa mga trending stocks lang. So mukhang laglagan din sa Asian markets kanina. Okay, silipin natin yan mamaya. Foreign funds sold, BPI, Metro Bank, Security Bank, Union Bank, ASEAN, Alter, APMER, Shell PH, DNL, FCG, GSMI, Jollibee, Monde, RFM, IMI, ACAGI, dami, no? Hans, Ali, Philrits, Meg, MREITs, PLDT. Okay. So dito, shares rose 12%, pero yung closing natin 14%. 2 DOS. Ayan, DOS na siya. 2.18 pesos. The highest since November 8 after confirming subsidiary Dito Telecom plans to reduce capex to 15 to 20 down from 25 to 30 billion last year. Ayan. So, mukhang baliktad pa yung nangyari sa kanya. Mas malaki kasi normally yung capex para sa improvement. So, binawi niya. Anyway, baliktad yung gusto ng market. So, umakyat yung price action. Hanggang saan kaya ang peak nito? Nag 2 pesos na tayo ngayon eh. Foreign funds bought BDO, CBC, PNB, PSE, FGen, FPH, Manila Water, SCC, CNPF, EMI, FB Keeper, ABA, Aboitiz, Costco, Hirits, RCR Globe, at saka si Dito. Ayan, si Dito ang umahatak ng foreigners sa market, diba? Si 92 million yung net foreign buy natin. Meralco, Power subsidiary MGen has been awarded the right to build and operate hydrogen ready CCGT facility in Jorong Island. Set to begin operations, tagal pa naman, 2021, 29. Last Gokong Wei, President of Robinson Land. He will be succeeded by Maria Socorro, currently RLC Senior Vice President. Okay, so may change in board members. Jollibee, drop siya. Jollibee, through its subsidiary Milksha, is acquiring a 70% stake in Taiwan's soap brand Moon Food for 183.5 million. Ayan, may bago na naman siyang acquisition na ginawa. Security Bank, ayan, makit ng konti, 0.72% partner with WeFund Lending Corporation Operator. Okay, Bitcoin, malakas tayo ngayon. Mabot siya ng 99K. Ewan ko lang sa closing niya ngayon. Meralco, Power Gen gets approvals for Singapore plant. Ayan. So maganda to para kay Meralco pala.
Year-round fuel discount from East-West. Closing natin, recap kanina, so recap na siya ng pasang awa, 0.32%. So merong article dito si Ma'am April. Happy New Year everyone. Sharing my first post of 25 lessons from top winners and losers in the stock market. Ayan, maganda siguro pag-aralan niya. Basahin ko na lang mamaya pagkatapos ng review natin. Corporate stories. So Meralco, yung kanyang Pacific Powerlight has been awarded the right to build, operate in Singapore. Ayan. So hopefully makatulong sa kanya. Pero the board approved private placement with Temis Group. Pero parang hindi ko nabasa si Pero na umakyat. Globe has launched its first 5G network, Fruit FCG. Hindi ata umakyat si FCG. Is accelerating store expansion in 2025. Ayan, meron yata silang partnership nitong si FCG natin, PLDT, 1.5. 1.5 daw yung target. Sabi ni Phil Stocks, ang current price is 1,300. The local market could move sideways on a cautious tone as investors wait for the Philippines December 2024 inflation data. So palabas na naman siya. Tapos, okay, portfolio sa US stocks yan. Share buyback, Ali sa kasi Costco. Big take away here is that 2025 will be a year of uncertainty. Okay. So ongoing pa rin share buyback ni Ali natin. Kaya lang din natin maramdaman. Fruit FCG are accelerating store network expansion. Okay, tapos si Pero. Dito, plans to cut is capital expenditure. Marami siyang capital kaya kailangan niya ng capital para mababawas ng capex. Meralco, yun yung kanina. Investors will be watching to see how effective the Plus is at porting its software to other jurisdiction. Ayan, so nag-pull back sell on news si Plus natin, profit taking. DMCI firm announced may postpone to build a new cement factory. Alcohol stocks, CLTG, no? Meron daw siyang US cancer warning. Ayan. So may kinalaman pa lang, alam ba good for health yung alcohol natin. Beer stocks drop sa US market. Plus, share surge to all-time last week rising 6%, pero binawi na nga yung kalahati niyan. December was all about XE and Alter. Okay, so sino yung maakyat? Si SGP pala yun. XE, hindi ko na nabalitaan, nawala na sa trending stocks. Pero Alter, nakita ko kanina umaga, umakyat-akyat pa rin yung kanyang pinaka-price action. BPI net income, 9 months, reach 47.99 billion, 24.3% increase. Okay, waking up to pre, still holding the highest yield spot was in my start of 2025. Tapos, bumawi si Tesla after magkaroon ng negative news nung Friday or Thursday. So, kasi mababa yung delivery niya. So, 500K yata yung target pero 400K lang may get yung na-ship na electric vehicles. Okay. US stocks jump to end week. VIX falls as S&P looks to snap 5 days na pala yun. Yung pullback nila, 5-day losing streak. Tapos ngayon, yung pinapakita ng US futures is medyo okay naman siya. Okay. So, basahin ko na lang mamaya yung kay Ma'am April Tan. So, nabuksan ko na. Basahin niyo na rin po. Check niyo lang, baka meron tayong matutunan sa article naman niya. Okay. So, patalasas ulit yung ating Patreon channel ha. So, start na po na January. So yung mga gusto ng guide, gusto sumali sa mga trades natin, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel or check nyo lang po yung YouTube. So meron siyang membership button naman doon. Okay? So tingin tayo dito sa galaw, sa chart. Pinaunti-unti lang yung yung akyat ng market. Okay, so maganda yung pinapakita niya, konti-konti, no. Kailang medyo bitin pa rin tayo sa net foreign buy. So yun, kung walang net foreign buy siguro si dito, baka net foreign sell tayo kasi 40 million lang yung closing ng net foreign buy natin. So bukas tingnan ulit natin. Monday pa lang naman. So 0.32%. Okay. So yung range ng galawan ng market natin is from dito pa rin naman 6,300 to 6,800 and sige, take note na lang natin kahit na wala pang net foreign buy sa market, yung
breakout ng candles natin dito. So, dalawang candle na yung napapansin natin na nagkaroon ng breakout dito sa PSE natin. So, gumaganda na rin yung galaw ng RSI. Abot na pa to sa 50. Wala pa, no? So, nasa 48 pa lang yung galaw ni PSE market natin sa RSI. Pero maganda kasi inline siya ulit para mag-breakout. So, ilang buwan na tayo dyan. November, December, and maybe halos 3 months na tayo below ng, tama, November, below ng RSI 50. So, nasa bear side tayo ng market from the last 3 months natin. Okay. Overall picture, walang kinita yung market natin kasi nag-drop naman tayo ng year-end natin is nag-close tayo is around 6,400 lang yung market. So may na yung market natin. Hopefully ito yung nakikita natin na galaw is yan na yung inaantay natin na magbe-breakout. Kasi ngayon ang galawan pa rin is nandito sa mga small caps. Okay? So maganda pa rin naman yung pinapakita ng MACD and nasa magandang side din ng galawan yung market natin. Okay, so hopefully, yan yung mga inaantay natin na breakout. So punta tayo dito sa mga winners. Hanap lang ako may volume So dito, lakas ng volume dito So ito na ba yung recovery kaya niya? Kasi natuloy na yung di ba, 2 days. 3 days na tayo na nandito sa above ng MA100. Mamaya, silipin natin yan. So nag-close siya 14.85% and malakas yung foreigners. Sino pa? ABA? Uy, 9% is si ABA. So naghahanap na ng pipitikin yung mga traders natin. Apollo, so makiat ulit. Sabi, may mga naipit daw dito sa ng taas. Tingnan natin. Sakto, no? Sakto yung resistance, no? Yung pinag-uusapan natin last week. So, nandiyan siya. Pero makiat pa rin naman siya. 8%. Sino pa? LFM. Kung maraming pinapipitik na mga penny stocks natin. 6.61%. Merrimart, nabubuhay na rin. 6.45, ang dami nabubuhay na stocks. PXP, 6.17, so kasama sa pag-uusapan natin. BHI, lumalaban na, 5.41%. Pizza, first time ulit natin nabasa to. 5.13%. CREC, naku, napakawalan ko yata to si CREC natin. 4.29%. Tapos na yata yung niya Natay ko yung distribution ng shares nito Pero para magbe-breakout na ito bukas Tapos si SCP, malakas yung volume niya. 3.48%, dami, no? URC, 3.26 big caps. All HC, 2.96%. STI, yun yung alaga natin. STI, pero bukas na ba to? Sa Wednesday pa, no? Meron tayong dividends yan, 2.78. Sino pa? Sino pa yung mga susunod na pipitikin? BSC nakaporma na. 2.26%. Tapos CPC. Ko lang nabasa to si China Bank pala to. China Bank ay nag-breakout to last week. Okay, so maganda rin. So dito naman tayo sa mga losers ng market. Sino ba yung mga ayaw umakyat? OB. Ito, trap si OB, no? 9.76%. Hanap tayo ng mga 1 million lang yung yung merong volume. So, DFNN, minus 6% ulit. Bright Kindle, walang volume. MRC, okay. Pumapadaws-dos si MRC, 3.57. Wala na yung momentum natin. Si Plus, minus 3%. Tapos si Nickel, wala. Binawi na ni Nickel yung 9% niya. Negative 2.45%. Sino pa? IMI, nag-drop din siya. Nauntog si IMI natin, si Medic, walang volume. Mahina yung volume ng iba, no? Wala tayong makita na volume ng mga stocks natin. Si Pure Gold, mga pa-breakdown Negative 0.99. Okay. So yun po yung galawan ng mga stocks natin. Silip tayo sa global markets. Maganda mamaya yung mga US stocks natin. So S&P futures, 0.43%, Dow futures 0.12, Nasdaq futures 0.66%. So medyo din mukhang maganda ulit yung stocks natin. Ibig sabihin pag maganda yung US stocks, baka wala pa mag-trade ng Philippine blue chips, mga blue chips natin. European markets so bumawi na.
Last Friday medyo nag-drop to. Tapos dito sa Asia, mix pa rin, no? O may mga bumabagsak pa rin, no? So, India, Indonesia, more than 1%. Pero sa Taiwan at saka Korea, umakyat naman siya. So, mix yung galaw natin dito. Tapos dito sa bandang crypto is, ayan, pasensya na sa background. Malapit lang ako sa daan. Bitcoin, okay, 98K ulit siya. Ata ulit, oh. So, 97K ito kahapon eh. Ethereum, 3.6. XRP, 2.3. Tapos si BNB, 716. O, maganda ngayon sa ano, dito sa bandang cryptos natin. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ating trend stock. So, mukhang hindi mapipigilan si ano, si Tito. Lakas ng volume, oh. 305 million. Ano to? Sinagad na ba to? Solid yung ano, yung kandila natin. Medyo nag-breakout na siya kanina, no? Inugtog pa niya. So may pa-suspense pa ako matutuloy yung breakout natin sa kanya bukas. Pero laki na, no? Oh, 120% na yung mga merong hawak sa ano, FOO. Subukan natin, ha? 80% of last yung 20, 100% na higit na yung mga bumili sa kanya. Hanggang saan kaya to? Lakas eh. Yan, no? Laki, laki pa ng volume niya, no? So, lakas nitong si Dito ngayon, ha? Ayan, so nag-oversold na siya. Nag-overbought ng konti. Tingnan natin, baka meron pa siyang 1 to 3, 1 to 2 days, baka magkaroon siya ng pullback. Medyo malaki na rin kasi ito eh. So, katin natin sa breakout is halos 30% na siya. Okay, tingnan natin bukas. Hopefully, hindi mang ipit si, si dito natin. Kasi, kumbaga, ito yung second time na nag-breakout sa MA100, MA100 itong violet natin for the last 3 months. Last time, unsuccessful yung dalawang try niya. Ito, success, pero nag-pull back, nag-try siya, hindi na nag-succeed. Pero ito, market siya, nag-pull back, and then nag-succeed ulit siya. So, tingnan natin kung itutuloy niya na dire-diretso yung galaw. Ito yung pinaka-trend niya, which is, para na-break na rin niya, no, yung pinaka-trend niya. Ayan, no. Ayan. So, ayun, no, sakto, no. Medyo nagkaroon siya ng saktong tusok dito sa bandang taas. Tingnan natin bukas kung kailangan natin dito flag para umakyat pa rin siya. Kasi minsan parabolic naman yung yung galaw ni dito natin. Ayun, laki na rin ang binalik sa mga traders natin na may hawak sa kanya. So very good. Pinupupog ng net foreign buy si dito natin. Okay? So next, Apollo. Okay, no reason si Apollo natin bakit siya umakyat. Pero siguro maganda yung pasok ng 2025 sa kanya sa mga small caps natin. So nagkaroon siya ng ano ba usapan natin last week dito sa 0.0067 no. 0.0068 lang yata nilalagay ko sa kanya. So makyat na siya pero nagkaroon ng konting pullback. So tignan natin kung hanggang dito sa 0.0074. So bukas siguro kasi medyo Dow G yung candle natin. Magta-try siya na mag-retest dito sa 0.0062. Medyo exceeds na rin yung niya. Ingat na lang po sa mga may hawak sa kanya. Pero syempre, hindi nga natin masabi. May mga nakikita tayo ng ganito last time. Overbought na rin siya pero dumidiretso pa rin yung Galaxy MRC yata yung last time. So, kaya lang kasi, ang taas na, no? 8.06% and meron siyang 173K net foreign buy. So, ganyan na lang muna tingin ko kay Apollo. Ayan. Konting ingat na lang kasi nagpakita yung Dow G. Pero kung bukas, mag-retest tayo dito sa 0.0062, nag-end siya ng green. May chance pa na umataw pa na isang beses yan Apollo natin. Okay, so yun lang naman yung expectation natin sa kanya. Next, SCP. Okay, lakas din na ito, no? Ayan, ang hirap nang sumalo sa mga ganito, no? Tinutodo-todo na yung galaw ng mga stocks natin. So, after na breakout natin last week, dumiretso pa rin yung galaw na itong si SCP and on the way siya nag-resist siya dito na medyo malakas dito. Okay, so parang galawang dito, Apollo, no? Parang galawang Apollo din. Malakas nga lang yung bullish pa rin yung tsura ng candle. Pero kung flag formation tayo bukas, so nagkaroon siya ng support dito eh. So flag, and then, pwede rin, ready to break out siya bukas.
And wait na lang sa Dow G. Ingat na lang pag lumabas sa yung Dow G niya. Pero overbought na rin siya. So malakas na yung volume niya. 11.64 million siya. No? So negative 29 million, 29.6K net foreign sell. Wala namang foreigners to. And nag-up siya ng 3.48%. Okay, so nandito tayo sa range na to. Hindi kayo mahirapan na siya. Laki na rin eh. Simula breakout, ilan na to? Oops, mali yung indicators. Simula breakout is more than 20% na rin siya. Okay, congrats po kung meron kayo at maganda talaga yung galaw ni SCP natin. So mas maganda siya ng konti kay Apollo kasi si Apollo hanging man, di ba? Yung lumabas sa kanya. Ito medyo solid pa yung candle niya. Okay? Next, yung alaga ko. Laglag yung alaga natin na C+. Magre-retest yata tayo sa MA9. Hopefully wala tayong malakas na shakeout kapag nabutas yung pinaka MA9 kasi ito yung pinaka support. Yan na rin pinaka support niya eh. So dito 'di ba which is sakto din diyan sa MA9. So bad sign kapag nabutas yung pagka-overbought nitong C+. Ayan. So tignan na lang natin for the coming few days o bukas no. Hopefully di na tayo makakita ng ganito kalaki na correction sa kanya. Siguro nakadepende sa earnings nito no. Sa earnings na lang ako magbe-base kung ano yung interpretation natin kay Plus. Negative 3.45% o net foreign sell siya, 7.5 million. Pero laki din ang volume niya. Nasa 206 million pa rin yung volume ni Plus. Hopefully, profit taking lang. Next, big caps representative is N. Market din naman siya kahit pa paano. 0.49% and negative 1.40 million. Net foreign sell. So breakout pa rin naman yung galaw niya. Parang lang, parang si PSE lang yung ginagalaw na ito si ASN natin. So resistance yung current location niya. Okay. Pero breakout naman siya eh. So tingnan natin. Hopefully lang nag-ano lang siya. Ang matag dito, nagsa-sideways lang siya. Kasi gumagalaw naman pa rin naman siya and above pa rin naman siya ng MA9 natin. Bullish pa rin naman yan. Wala nga lang tayo net foreign buy kay Kaysen. And then lastly, so isang pumitik to si PXP. So nag-breakout din siya, no? Okay. Ito kaya, lalaroin kaya to. Sino pa kayo mga stocks yung lalaroin ngayon? So lagay ko na resistance 6.70 kasi malapit lang naman. And meron siyang sign ng breakout. Ayan. Meron siyang sign. Matagal na siyang downtrend eh. Pero nag-breakout siya and kailang parang parabolic naman. Wala pa rin naman dito sa overbought condition si TXP. Ayan. So malakas din yung niya, no? Ayun, may volume siya. 1, 2, 3, 4 days na may volume siya, no? TXP. Mukhang balak din nga papitikin to sa TXP natin. So tingnan natin for the coming few days kung matuloy yung galaw niya. Kasi pag nag-break out ulit to sa 3.6, laki niya, no? So pwede maging reference tong malakas na o kahit hanggang dito lang sa 4, malaki na rin yan. Eh kung malakas-lakas siya, pwede niya i-retest to 6.04 pesos. Okay, so ganun na lang muna yung ating review dito sa mga stocks natin. Mahina pa rin yung mga big caps kasi wala naman tayo nakikita na galaw ng mga blue chips. Wala tayong makita masyadong net foreign buy sa market and puro dito at saka Apollo yung nakikita natin na bumibigwas. So, hopefully, magkaroon na rin sila ng distribution for the coming days para sa ibang mga stocks natin. Okay, so yun na lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Join ka lang sa guys. Kung gusto mo guide, crypto ko to, follow mo lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon yung mga gusto ng guide sa atin lang po kayo dito. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.